Sa gitna ng marangyang handaan sa loob ng malawak na garden ng isang eksklusibong subdivision sa Quezon City, kung saan ang mga ilaw na kulay ginto ay nakasabit sa mga puno at ang mga bisita ay nakasuot ng mamahaling barong at gown, biglang tumigil ang tugtugan nang marinig ang matinis na boses ni Valeria de los Reyes, "Patayin nyo yan. I-off nyo ang screen na yan ngayon din." Ngunit huli na ang lahat dahil sa harap ng malaking LED wall na dapat sanay nagpapakita ng slideshow ng pamilya, malinaw na lumabas ang isang isang lihim na recording kung saan makikita si Daniel, ang asawa niya, na nakikipaghalikan sa sariling kapatid niyang si Marisa sa loob mismo ng opisina ng pamilya. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy, ang mga mata ng mga bisita ay naglipatan mula sa screen patungo sa 3 taong biglang naging sentro ng iskandalo. Si Valeria ay nanigas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang kinokontrol ang sarili, ngunit sa loob-loob niya ay para siyang piraso ng katotohanan na ilang taon niyang hindi pinansin. Hindi ito totoo, hindi ito pwedeng totoo, bulong niya sa sarili, ngunit ang bawat frame ng video ay tila sumasaksak sa kanya. Si Daniel, na kanina lang ay nakangiti at nakikipagkamay sa mga investor, ngayon ay mapatla, hindi makatingin sa kanya, habang si Marisa ay umatras ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may halong kakaibang katigasan, na para bang matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito. "Val, makinig ka muna," sabi ni Daniel, ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay itinulak siya ni Valeria ng buong lakas, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw, sa harap ng lahat ng ito. "Ngayon ka magsasalita." Sa isang sulok, nakatayo si Don Ernesto de los Reyes, ang patriarka ng pamilya, tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit at kalkulasyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumalaw agad, ngunit ang kanyang presensya ay sapat para magbigay ng bigat sa buong eksena. Sa loob ng kanyang isip, hindi lamang pagtataksil ang nakita niya ang kahinaan ng pamilya, ang banta sa negosyo, ang posibilidad ng pagbagsak ng reputasyon na ilang dekada niyang binuo. Habang ang mga bisita ay isa-isang umaalis, ang ilan ay nagtatago ng kanilang mga telepono na puno ng mga na-record na eksena, si Valeria ay biglang tumawa, isang mapait at walang laman na tawa, bago siya humarap sa kanyang ama, "Tatay, ito ba ang pamilya na ipinagmamalaki mo?" Ang tanong ay hindi simpleng reklamo, ito ay hamon, isang pag-aakusa na matagal nang kinikimkim. Sa isip ni Valeria, bumalik ang mga alaala ng mga desisyon na hindi niya ginawa para sa sarili kundi para sa pamilya, ang pagpapakasal kay Daniel kahit hindi siya sigurado, ang pagtanggap kay Marisa bilang bahagi ng negosyo kahit may kutob na siya noon pa. At ngayon, sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay tila naging mali. Samantala, si Marisa, na tahimik na umiiyak kanina, ay biglang tumuwid, pinunasan ang kanyang mga luha, at nagsalita sa isang boses na hindi inaasahan ng lahat, "Hindi ako ang nagsimula nito." Ang mga mata ni Valeria ay biglang tumalim, "Anong ibig mong sabihin?" Ang sagot ni Marisa ay mabagal, parang sinasadyang pahabain ang bawat segundo, "Bago pa kita pakasalan kay Daniel, matagal na kaming may relasyon." Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa anumang sigawan. Si Don Ernesto ay dahan-daang lumapit, ang kanyang baston ay tumutunog sa sahig, at tumingin siya kay Daniel, "Totoo ba yan?" Walang salita ang lumabas kay Daniel, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sa puntong iyon, ang eksena ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil, ito ay naging isang digmaan ng kapangyarihan, tiwala, at kontrol. Sa loob ng isip ni Don Ernesto, mabilis na umiikot ang mga posibilidad kung lalabas ang iskandalo, babagsak ang shares ng kanilang kumpanya, mawawala ang mga kontrata, at higit sa lahat, masisira ang kanyang pangalan. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang itinago, pagkabigo bilang ama. "Tapusin na natin ito sa loob ng bahay," malamig niyang utos, ngunit si Valeria ay hindi na sumunod. "Hindi na ito pribado, tay. Matagal nang hindi pribado ang mga kasinungalingan ninyo." At sa sandaling iyon, tumalikod siya at umalis, ang kanyang hakbang ay mabigat ngunit puno ng desisyon. Sa labas ng gate, habang ang mga ilaw ng party ay unti-unting naglalaho sa likod niya, huminto siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinakiramdaman ang bigat ng lahat. Hindi siya umiiyak, hindi pa, dahil sa loob niya, mas malakas ang galit kaysa lungkot. Kinabukasan, ang video ay kumalat na sa social media. Sa mga opisina ng De Los Reyes Holdings, ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga executive ay nagkakagulo,
at si Valeria, na dapat sanay sayo in waiting, ay biglang naging simbolo ng kahihiyan at kahinaan. Sa boardroom, ang mga direktor ay nag-uusap tungkol sa damage control, ngunit sa likod ng kanilang mga salita ay malinaw ang isang bagay, naghahanap sila ng bagong leader. Sa kabilang banda, si Daniel ay pilit na inaayos ang kanyang imahe, nakikipagkita sa mga abogado, sinusubukang kontrolin ang narrative, ngunit bawat hakbang niya ay tila mas lalo lamang naglalantad ng kanyang kasalanan. Si Marisa naman ay nawala-walang nakakaalam kung nasaan siya at ang pagkawala niyang iyon ay nagdagdag ng misteryo at takot. Sa isang tahimik na apartment sa Maynila, nakaupo si Valeria sa harap ng salamin, hawak ang kanyang telepono na puno ng mga mensahe, ang ilan ay suporta, ang iba ay paninisi. Sa kanyang isipan, nagsisimula siyang magtanong, sino ang naglabas ng video? Hindi ito basta-basta leak, malinaw na planado ito, may timing, may layunin. At habang iniisip niya iyon, bigla niyang naalala ang isang detalye, ang anggulo ng camera, ang posisyon ng kuha, isang bagay na hindi basta makukuha ng kung sino lang. May tao sa loob, bulong niya, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging matalim. Sa parehong oras, sa isang madilim na opisina, may isang lalaking nanonood ng parehong video, naka-rewind sa parehong eksena, paulit-ulit, na parang sinusuri ang bawat galaw. Siya si Attorney Rafael Cortez, ang legal advisor ng pamilya, na matagal nang nakaupo sa gilid, tahimik na nag-oobserba. Sa kanyang labi ay may bahagyang ngiti, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa kumpirmasyon. Nagsimula na rin sa wakas, bulong niya, habang isinasara ang laptop. Hindi lamang siya abogado, siya ay may sariling agenda, isang lihim na koneksyon sa nakaraan ng pamilya na hindi alam ng karamihan. At habang ang pamilya de los Reyes ay unti-unting nabubulok mula sa loob, ang bawat isa sa kanila ay nagsisimulang maghinala, magtago, at maghanda dahil ang iskandalo ay hindi ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na laro ng kapangyarihan, panlilinlang, at paghihiganti na maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakabaon, at sa bawat hakbang na gagawin nila, may isang taong mas lalong lalapit sa pagkawasak nila. At habang ang pamilya de los Reyes ay unti-unting nabubulok mula sa loob, ang bawat isa sa kanila ay nagsisimulang maghinala, magtago, at maghanda dahil ang iskandalo ay hindi ang katapusan kundi isang pinto lamang na nabuksan, at sa likod nito ay mas mabahong sikreto, mas luma at mas mapanganib, ang naghihintay. Sa ikatlong araw matapos ang eskandalo, dumating si Valeria sa punong opisina ng De Los Reyes Holdings nang mas maaga kaysa lahat. Madilim pa sa labas, bahagyang kulay abo ang langit, at ang manipis na ambon sa salamin ng gusali ay parang usok na hindi makaalis. Bumukas ang elevator sa executive floor ng may mahinang tunog, at sa bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay naririnig niya ang sariling paghinga. May amoy ng bagong timplang kape sa pantry, halong malamig na pabango ng centralized air conditioning at polish ng kahoy na pader. Hindi siya tumuloy sa dating opisina niya. Sa halip, dumiretso siya sa records room sa likod ng legal department, isang lugar na madalas hindi pinapansin ng mga tao dahil para sa kanila ay tapunan lang iyon ng mga lumang kontrata, deed of sale, board resolutions, at mga papel na kapag binuksan ay kasunod ang alikabok at sakit ng ulo. Ngunit para kay Valeria, ngayong wasak na ang ilusyon ng maayos na pamilya, ang papel ang may pinakamaraming sinasabi. Pagkabukas niya ng ilaw, sumalubong ang amoy ng lumang folder at mamasa-masang curtain. Dahan-dahan niyang hinayla ang isang metal drawer. Kumalansang iyon, at ang tunog ay tila masyadong malakas sa katahimikan ng umaga. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng ama niya noong gabing nabunyag ang video. Hindi iyon mukha ng simpleng galit na ama. Mukha iyon ng lalaking takot na may malaman ng iba. Ano pa bang itinatago mo, Tay? Bulong niya habang hinihimas ng daliri ang gilid ng isang folder na may label na Monteverde Estate Transfer, 2004. Napahinto siya. Monteverde. Iyon ang apelyido ng yumaong unang asawa ng ama niya, isang pangalang bihirang banggitin sa loob ng bahay, halos parang bawal. Ang alam ng lahat, maayos na naasikaso ang lahat matapos mamatay si Doña Isabela Monteverde de los Reyes. Ang hindi alam ni Valeria, o marahil matagal nang ayaw niyang usisain, ay kung bakit sa tuwing mababanggit ang lupang nasa Bulacan na minana ng unang asawa ng ama niya, laging tumitigas ang panga ni Don Ernesto. Maingat niyang binuksan ang folder.
Sa loob ay may deed of transfer, mga photocopy ng title, at isang notarized affidavit. Habang nagbabasa siya, mas lalong bumibilis ang tibok ng dibdib niya. May pirma roon ng isang trustee na hindi niya kilala. May board resolution na ipinasa sa petsang nasa ibang bansa ang ama niya. At higit sa lahat, may pangalan sa isang annex na tila sumampal sa kanya kahit simpleng tinta lang sa papel, Rafael M. Cortez, witness. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa pahina. Namilipit ang papel sa kanyang kamay. Bakit kasama siya rito? Tanong niya sa sarili. Hindi pa man niya natatapos ang pagbusisi ay may narinig siyang yabag sa labas. Agad niyang isinara ang folder at nilagay sa ibabaw ng ibang mga dokumento. Pumasok si Lina, ang matagal ng records custodian, maliit na babae na laging nakapusod at parang laging may gustong sabihin pero hindi sinasabi. Pagkakita kay Valeria, bahagya itong napatigil. Ma'am, ang aga niyo po. Hindi ngumiti si Valeria. May hinahanap lang ako. Tumango si Lina ngunit hindi agad umalis. Napansin ni Valeria ang paglipat-lipat ng tingin nito sa folder. May problema ba? Tanong ni Valeria. Kinagat ni Lina ang loob ng kanyang pisngi, isang ugaling halatang senyales ng pag-aatubili. Wala po, ma'am. Pero dati pong may bilin si Sir Ernesto na pag may magtanong tungkol sa Monteverde Properties, ipaalam ko raw muna sa legal. Bumigat ang katahimikan. At bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Usisa ni Valeria, dahan-dahan, halos pabulong. Huminga ng malalim si Lina. Kasi po, 2 linggo bago lumabas yung video, may nag-request na ng parehong folder. Sino? Agad na tanong ni Valeria. Si Attorney Cortez po. Saka natigilan si Lina. Sa kasino. Napalunok ito. Si Ma'am Marisa. Ang pangalan ng kapatid niya ay tila nagpasok ng malamig na bakal sa kanyang sikmura. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Sa loob niya, may 2 puwersang nagbabanggaan galit at pagtataka. Kung matagal nang may relasyon sina Daniel at Marisa bago pa ang kasal, bakit pa nila gagalawin ang lumang ari-arian ng unang asawa ng ama nila? Ano ang koneksyon ng pagtataksil sa lupa? Sa kapangyarihan, sa mana. Lina, sabi niya, nakatutok ang tingin sa babae, may kumuha bang kopya? Tumango ito, may photocopy request po, hindi ko alam kung para saan. I-print mo para sa akin lahat ng request logs nitong nakaraang 3 buwan. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako. Nanginginig ang mga daliri ni Lina nang tumango. Pagkaalis nito, muling hinayla ni Valeria ang folder at kinuhaan ng litrato ang ilang pahina gamit ang telepono niya. Hindi sapat ang kutob. Kailangan niya ng ebidensya. Ngunit habang kumikislap ang phone camera sa ibabaw ng papel, may bumalik na alaala sa kaniya si Marisa, 17 taong gulang pa lang noon, nakaupo sa lumang kusina ng ancestral house sa Bulacan, tahimik na nakatingin sa bakuran habang ang ama nila ay masaya lang kapag may bisita, pero malamig at mapanakit kapag nasa loob na ng bahay. Sanay nako, sabi noon ni Marisa sa murang edad habang hinihiwa ang mangga, pero hindi ibig sabihin nun, hindi masakit. Noon pa man pala, may mga basag na siya na hindi pinansin. Hindi iyon dahilan para sa pagtatraidor. Ngunit sapat iyon para maunawaan ni Valeria na walang simpleng kwento sa pagitan nilang magkapatid. Paglabas niya ng records room, nadatnan niya sa executive hallway si Daniel, nakatayo sa tapat ng conference room, barong pa rin ngunit gusot. Ang dating formal at makinis na anyo ay napalitan ng hitsurang ilang gabi nang walang tulog. Nang makita siya, tumuwi dito at humakbang palapit. Val, please. 5 minuto lang. Dumaan si Valeria sa kanya na parang hangin lamang ito, ngunit sumabay si Daniel sa kanyang lakad. Hindi mo naiintindihan ang buong nangyari. Talaga, malamig niyang sagot. May parte pa bang hindi malinaw? O gusto mo akong lokohin gamit ang mas mahabang bersyon? Huminto si Daniel. Naroon sila sa may floor-to-ceiling window kung saan tanaw ang umagang nagiging abala sa EDSA, maliliit na sasakyan na parang mga insektong nagmamadali. Hindi ko planong saktan ka, sabi ni Daniel, mahina ngunit pilit matatag. Napatawa si Valeria, maiksi at mapait. Laging ganyan ang sinasabi ng mga duwag. Hindi nila plano, nagkataon lang. Lumunok si Daniel at napatingin sa sahig na parang may hinahanap doon na tamang salita. Pinakasalan kita dahil natigilan siya. Ang katahimikan niya ang mas masakit kaysa anumang pagtatapat. Tapusin mo, utos ni Valeria. Dahil kailangan ng pamilya mo ng alyansa, at kailangan ko ng posisyon,
Diretsong sabi nito sa wakas, ngunit mabilis ding dinugtungan, pero hindi ibig sabihin nun na walang halaga ka sa akin. Ramdam ni Valeria ang panginginig sa batok niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiwas. Sa halip ay tumitig siya ng matagal, hanggang sa si Daniel ang unang napatingin sa malayo. Alam mo kung ano ang mas nakakadiri. Sabi niya, hindi na yung may relasyon kayo ng kapatid ko, kundi yung ginawa niyong negosyo ang buhay ko. Ilang saglit silang nakatayo roon na tila parehong nilalamon ng sariling hiya. Sa conference room sa likod nila, nagsimula ng magsidatingan ang board members. May mga matang palihim na sumusulyap sa kanilang dalawa. Naroon ang kahihiyan, oo, pero mas malinaw kay Valeria ang gutom ng mga tao sa kahinaan ng iba. Sa corporate world nila, ang iskandalo ay hindi personal na trahedya. Isa itong pagkakataon. Pagsapit ng 10:00, nagsimula ang emergency board meeting. Sa ulo ng mahabang mesa ay si Don Ernesto, nakaupo ng tuwid, parang hindi lalaki sa edad niyang iyon ang muntik ng lamunin ng eskandalo. Sa kanan niya si Attorney Cortez, kalmado, malinis ang tie, parang walang ibang iniisip kundi legal exposure ng kumpanya. Sa kaliwa ay ilang directors na kilala ni Valeria mula pagkabata, mga taong lagi siyang kinikindatan noong bata pa siya at tinatawag na future boss, ngunit ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagsimula ang pulong sa formal na usapan tungkol sa reputational risk, investor confidence, at media response. Ngunit sa ilalim ng mga terminong iyon ay may mas simpleng totoo, sino ang mahuhulog, at sino ang sasalo sa kapangyarihan. For the stability of the company, sabi ng isa sa mga direktor, sabay linis ng salamin sa mata, we may need temporary reassignment of public-facing roles. Tiningnan si Valeria, pagkatapos si Daniel, pagkatapos si Don Ernesto. Hindi agad nagsalita si Valeria. Pinagmasdan niya muna kung paanong ang ama niya ay hindi siya ipinagtatanggol. Hindi rin si Daniel, wala, tahimik lang ito, ang mga daliri marahang tumatapik sa kahoy ng mesa, parang nagbibilang. Noon niya naunawaan, may hinihintay ito, may paborableng pagkakataon, temporary reassignment. Tanong niya, ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Sa madaling salita, may kailangang isakripisyo para hindi madamay ang kumpanya. At gusto niyong ako ang mauna. Valeria, sabi ni Don Ernesto, huwag mong gawing emosyonal ang usapan. Dahan-dahan siyang napalingon sa ama. Emosyonal, tanong niya. Ang video ay tungkol sa pagtataksil sa loob ng pamilya. Ang epekto nito ay nasa negosyo. Ang may pakana nito ay posible ring nasa kwartong ito. Pero ako ang emosyonal. Sa salitang iyon, bahagyang gumalaw si Attorney Cortez. Hindi iyon agad mapapansin ng iba, ngunit nakita ni Valeria ang kaunting paghigpit ng kanyang panga. Maliit na kilos, ngunit sapat para kumpirmahin na may tinamaan siya. May basehan ka ba sa insinuation mo? Tanong ng abogado. Sumandal si Valeria sa upuan at tumitig dito. May mga lumang papeles na gusto kong linawin, attorney. Lalo na yung may kinalaman sa Monteverde Estate. Tahimik, walang umubo, walang gumalaw. Maging ang air conditioning ay parang biglang humina. Unti-unting napalingon ang lahat kay Don Ernesto. Namuti ang mga buko nito sa hawak ng baston. Hindi iyan sakop ng pulong na ito, mariing sabi nito. Pero sakop siguro ito ng dahilan kung bakit may mga taong desperadong baluktutin ang kontrol sa pamilya at kumpanya, sagot ni Valeria. At baka konektado rin ito sa video. Biglang tumayo si Don Ernesto, mabigat at puno ng awtoridad ang galaw. Tama na, ngunit sa halip na umatras, mas tumindi ang katahimikan ni Valeria. Napansin niyang si Daniel ay nakayuko, at si Attorney Cortez naman ay mabilis na nagsusulat sa legal pad na parabang simpleng detalye lang ang lahat. Ang gusto niyang sigawan ay si Marisa, pero wala ito. At sa pagkawala nito, mas lalo siyang hindi mapakali. Nang matapos ang pulong ng walang malinaw na resolusyon maliban sa isang press freeze at internal review, dumiretso si Valeria sa basement parking. Kailangan niyang huminga, ngunit bago pa siya makarating sa sasakyan niya, may sumulpot na isang lalaking nakasuot ng kupas na polo at maong, may hawak na murang folder at tila ilang oras nang naghihintay. Ma'am Valeria, tanong nito. Nag-ingat agad siya. Sino ka? Ako po si Noel, dating driver ng Monteverde household. Nag-init ang batok niya. Anong kailangan mo? Nagkatinginan sila sa malamig at maingay na parking area, kung saan ang amoy ng gasolina at sementong basa ay sumisingaw mula sa sahig.
Naglabas si Noel ng isang lumang sobra. Matagal ko na pong gustong ibigay ito. Pero natatakot ako noon. Ngayon, lumalabas na po ang mga bagay-bagay. Hindi agad kinuha ni Valeria ang sobra. Bakit sa akin? Ang sagot ni Noel ay diretso. Kasi kayo lang po ang anak na hindi lubusang katulad ng tatay nyo. Parang may pait at awa sa boses nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobra. Magaspang ang papel, may bahid ng katagalan. Sa loob ay isang lumang litrato at isang sulat kamay na pahina. Sa litrato, mas bata si Don Ernesto, katabi ang isang babae na hindi niya inaasahang makita, isang batang si Marisa, mga 5 taong gulang lamang, nasa kandanggan ng babaeng malinaw na si Doña Isabela Monteverde, habang si Valeria ay wala sa larawan. Mabilis niyang binuksan ang sulat. Ang tinta ay bahagyang kupas ngunit mababasa pa, Ernesto, huwag mong gawing kasalanan ng mga bata ang kasalanan nating matatanda. Hindi mamanahin ng isa ang dapat sa dalawa. Kapag lumabas ang totoo, masisira silang pareho. Nanginag ang daliri ni Valeria. Tumingin siya kay Noel. Anong totoo? Bamantong hininga ito, tila matagal nang pasan ang bigat ng impormasyong hindi kanya ngunit nakasira rin sa buhay niya. Hindi po magkapatid sa iisang ina sina Ma'am Valeria at Ma'am Marisa. Pero ang mas mabigat po roon, si Ma'am Marisa ang unang kinilalang anak sa bahay na Monteverde. Nang mamatay si Doña Isabela, may usapan pong dapat may parte siya sa mana. Hindi iyon natuloy. Anong ibig mong sabihin? Pabulong na tanong ni Valeria, halos hindi gumagalaw ang labi. Ibig kong sabihin, Ma'am, may dahilan kung bakit galit na galit si Ma'am Marisa sa tatay niyo. At may dahilan kung bakit bantay sarado ang mga lumang papeles. Umikot ang paligid ni Valeria sa isang sandaling hindi naman totoong umiikot. Nakatayo pa rin siya, pero ang pakiramdam niya ay para siyang unti-unting hinihila pababa ng konkretong sahig. Kaya pala may luma at malalim na lason sa pagitan nila ni Marisa. Hindi lang inggit, hindi lang lihim na relasyon. Mana, pagkilala, pagkabura. Sa lahat ng taon na inakala niyang simpleng paborito lang siya ng ama niya, posible palang may sistematikong pag-agaw na naganap. At kung totoo iyon, ano ang papel niya? Biktima rin ba siya, o kasangkapan? Sumikip ang dibdib niya, hindi sa sakit na pisikal kundi sa bigat ng isang tanong, kapag nalaman mong may bahagi ng buhay mong nakatayo sa pagnanakaw sa kapatid mo, paano mo haharapin ang sarili mo? Hindi niya napansing nakahawak na pala siya sa gilid ng kotse para hindi mawalan ng balanse. Nasaan si Marisa? Tanong niya. Umiling si Noel. Hindi ko alam. Pero may isang taong tiyak na alam. Sino? Tumingin ito sa paligid bago sumagot. Si Attorney Cortez. Hindi lang po siya abogado. Dati po siyang tauhan ng Monteverde side. Bago pa siya lumapit kay Don Ernesto. Muling tumama ang pangalan na iyon na parang martilyo. Sa puntong iyon, hindi na aksidente ang lahat. Hindi simpleng eskandalo. May mahabang larong nilalaro, at posibleng ang video ang unang tira lang. Tumingin si Valeria sa telepono niya. May 3 missed calls mula sa bahay. Isa mula sa chief of staff ng ama niya. Isa mula sa PR head. Isa mula sa hindi kilalang numero. Habang pinagmamasdan niya ang screen, may pumasok na mensahe mula sa unknown sender. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang sinira ng tatay mo, pumunta ka sa lumang bahay sa Bulacan ngayong gabi. Mag-isa ka, walang pangalan, walang paliwanag. Naramdaman niyang sumikip ang lalamunan niya. Hindi sa takot lang kundi sa kilalang pakiramdam na may inaabangan ng susunod na pagbagsak. Sa malayo, narinig niya ang ugong ng sasakyang papasok sa parking ramp, ang ilaw nito'y gumuguhit sa malamlam na espasyo na parabang may paparating na hindi na maiiwasan. Tumingin siya kay Noel, ngunit umatras na ito, parang nagawa na nito ang dapat at wala nang balak madamay pa. Naiwan si Valeria sa pagitan ng sariling kotse at ng basag na larawan ng pamilyang kinalakihan niya. Hawak ang lumang sulat, ang litrato, at ang bagong mensahe na parehong nanghihingi ng isang bagay sa kanya, katotohanan, o kapalit nito. Sa unang pagkakataon matapos ang eskandalo, hindi lang galit ang naramdaman niya kundi malinaw na takot. Dahil ang bawat sagot na nakukuha niya ay hindi nag-aayos ng sugat, lalo lamang nitong nilalantad na ang buong buhay niya ay maaaring itinayo sa kasinungalingang ipinamana sa kanya bilang pribilehiyo. At habang pinipisil niya ang sober sa pagitan ng mga daliri niyang nanlalamig, naisip niya na kapag pinili niyang buksan pa ang nakaraan, maaaring hindi na sapat ang pagbagsak ng pamilya, baka pati ang sarili niyang pangalan ay hindi na niya maibalik.
Hindi siya agad sumakay sa kotse. Nakatayo lang siya roon, parang kung igagalaw niya ang katawan niya ay tuluyan ng magigising ang bangungot at magiging mas totoo ang lahat. Sa kisame ng basement, ang fluorescent light ay bahagyang kumikislap, at sa bawat maikling pagdilim ay nag-iiba ang mukha ng mundo sa harap niya, sandaling malinaw, sandaling malabo, na para bang pati ang ilaw ay hindi makapagpasya kung anong katotohanan ang dapat makita. Dahan-dahan niyang ibinulsa ang sulat at litrato, sa kanya binuksan ang pinto ng sasakyan. Pagkaupo niya sa driver's seat, hindi niya pa pinaandar ang makina. Umupo lang siya, nakahawak ang dalawang kamay sa manibela, at sinubukang huminga ng pantay. Ngunit sa bawat paglanghap niya, mas lalo niyang naamoy ang balat na leather, ang nanigas na bango ng lumang pabango, at ang manipis na samyo ng araw-araw na pagod. Ang loob ng kotse, na daisy pahingahan niya sa pagitan ng mga meeting, ay biglang naging parang kahon na napakakitid. Napapikit siya. Nagsiksikan sa isip niya ang mga piraso ng impormasyong wala pang ayos, si Marisa sa kandangga ni Doña Isabela, ang pangalang Monteverde sa mga papeles, si Attorney Cortez bilang saksi, ang unknown message, at ang kahindik-hindak na posibilidad na ang relasyong inakala niyang simpleng pagtataksil ay maaaring kasama sa mas matagal na plano. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, na niloko siya ng asawa niya, o na baka ang buong posisyon niya sa pamilya ay nakatayo sa karapatan na dapat ibinigay sa iba. Binuksan niya ang telepono at muling tiningnan ang mensahe. Maikli, malamig, walang emosyon. Ganoon ang mga pinaka-nakakatakot, walang pagsusumamo, walang banta, parang siguradong darating siya. At kinaiinisan niya ang sarili dahil tama ang nagpadala. Darating siya, dahil ngayon, wala nang natitirang mapayapang paraan para mabuhay. Alinman sa umatras siya at hayaan ang mga lalaking gaya ng ama niya, ni Daniel, at ni Cortez ang magdikta sa katotohanan, o lamusong siya sa putik at tanggapin na may madudumihan sa kanya nang hindi na mabubura. Pinaandar niya ang kotse at lumabas ng parking nang walang tugtog sa radyo. Ang syudad sa hapon ay makapal, maingay, puno ng busina at usok, ngunit para kay Valeria ay parang napakalayo ng lahat, parang pinapanood lang niya mula sa likod ng makapal na salamin. Habang nagmamaneho siya pabalik sa apartment, napansin niyang nanginginig pa rin ang kaliwang kamay niya. Inilapat niya iyon sa hita niya, pilit pinatatahimik ang sariling katawan. Hindi ka pwedeng magpanik ngayon, mahinang sabi niya sa sarili. Hindi pa. Pagdating niya sa apartment, agad niyang sinara ang lahat ng kurtina. Ang liwanag ng hapon ay naging mapusyaw na abo sa loob ng sala. Inilapag niya sa dining table ang sobra, saka kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Nang ininom niya iyon, naramdaman niyang tuyo pala ang lalamunan niya. Umupo siya at inilatag muli ang litrato at sulat. Mas matagal niya itong pinagmasdan sa pagkakataong iyon, hindi bilang ebidensya kundi bilang alaala ng mga taong hindi na niya kilala kahit buong buhay niya silang kasama. Sa litrato, bata si Marisa at may kakaibang kapanatagan ang mukha nito, iyong uri ng tingin ng batang hindi pa natuturuan na kailangan niyang makipag-agawan para makita. Hindi maalala ni Valeria na nakita niya kailanman ang ganoong mukha sa kapatid niya matapos silang lumaki. Laging may tigas, laging may bantay, laging may distansya. Noon, inisip niyang likas lang iyon kay Marisa, na sadyang mahirap itong pakisamahan, sadyang mayabang, sadyang mapagkumpitensya. Ngayon, habang nakatitig siya sa kupas na litrato, may tumutulak sa dibdib niya na parang mabagal na pagsisisi. Ilang beses ba niyang tinanggap na normal lang na mas pabor sa kanya ang ama nila? Ilang beses niyang hindi tinanong kung bakit kapag may regalo, mas maganda ang para sa kanya, at kapag may pagkakamali, mas mabigat ang parusa kay Marisa. Ilang beses niyang inisip na iyon ang natural na ayos ng buhay, dahil iyon ang ibinigay sa kanya. Kumunat ang noo niya at pinisil ang tulay ng ilong. Hindi kita iniligtas, bulong niya, hindi niya alam kung para iyon sa kapatid niya o sa sarili niya. Umalingaw-ngaw ang katahimikan ng apartment. Maya-maya, tumunog ang telepono niya. Si Teresa, ang matagal ng kasambahay sa ancestral house. Hindi niya sana sasagutin, pero may kakaiba sa oras ng tawag. Tay, Ma'am Val, mahina ang boses nito, nanginginig. Nandito po ang pulis. Napatayo si Valeria. Bakit? May warrant daw po. Hindi ko po maintindihan. May kinukuha silang file sa study ni Sir. Tumigas ang likod niya. Anong kaso? Hindi po malinaw. May reklamo raw pong falsification at illegal transfer ng lupa. May media na rin po sa labas ng gate.
Napakapit si Valeria sa gilid ng mesa. Naroon na naman ang pakiramdam na laging may naunang kamay sa bawat galaw nila. Nandyan ba si tatay? Oo po, galit na galit. Sinasabi niyang may nagtataksil daw sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Mula sa kabilang linya, naririnig niya ang malabong ingay ng mga tao, ang pagbukas-sara ng pinto, ang masisiglang boses ng mga tsismosa sa labas ng gate na siguradong kinukunan na naman ang bahay. Sinong kasama ng pulis? Tanong niya. May isang abogado po, si Attorney Villanueva. Hindi ko po kilala. Kumislat ang panga ni Valeria. Hindi si Cortez. May ibang kampo ng gumagalaw. Pakiusap, huwag kayong magsasalita sa media. Itago niyo yung lumang album ni Mama sa guest room. Huwag hayaang kunin ng kung sino. Opo, pagkababa ng tawag, napasandal si Valeria sa dingding. Falsification. Illegal transfer. Ibig sabihin, hindi na chismis lang ang gumagalaw. May formal complaint na. May naglabas ng kaso sa tamang oras pagkatapos ng video, habang bagsak ang depensa ng pamilya. Mabilis siyang nagbihis ng mas simpleng damit, itinali ang buhok, at bago siya lumabas, kinuha niya ang isang maliit na voice recorder mula sa drawer ng sideboard. Matagal na niyang hindi ginagamit iyon. Regalo iyon ng dati nilang security consultant ng panahon na madalas silang makatanggap ng banta sa negosyo. Noon, tila o lang sa kanya. Ngayon, ramdam niyang bawat salita ay maaaring maging armas. Pagsapit niya sa ancestral house, nakahilera na ang mga sasakyan sa labas at may 2 news van sa kanto. Ang gate ng subdivision ay bahagyang nakabukas, at sa sidewalk ay may ilang kapitbahay na kunwaring naglalakad lang pero halatang nakikiusyoso. Sa bakuran nila, ang mga halaman ay maayos pa rin, ang fountain ay umaagos pa rin, ngunit ang katahimikan ng dating makapangyarihang bahay ay napalitan ng pinipigil na pagkataranta. Sa sala, nadatnan niya ang ama niya na nakatayo sa gitna, namumula ang mukha, hawak ang baston na parang anumang oras ay ipupukpok sa sahig. Sa kabilang dulo ay 2 pulis, isang babae at isang lalaki, parehong pormal at halatang sanay sa mga galit na mayayaman. Valeria, sabi ni Don Ernesto nang makita siya, ikaw ba ang may kagagawan nito? Hindi siya agad nakasagot, hindi dahil natakot siya, kundi dahil sa tindi ng kabalintunaan. Lahat ng ginagawa nito sa buhay nila, at ngayong may bumabalik na pananagutan, siya agad ang itinuturo. Hindi ako ang nagsampa ng kaso, sagot niya, kontrolado ang boses. Pero baka panahon na para may managot. Lumapit si Don Ernesto sa kanya, mabagal ngunit mabigat ang bawat hakbang. Wala kang alam, kaya nga sinusubukan kong alamin. Hindi mo kayang buhatin ang katotohanan. Subukan mo kong pigilan. Nagsalubong ang mga mata nila, at sa pagitan nila ay parang may mahabang kasaysayang hindi kailanman napag-usapan ng totoo. Mula sa hagdan, biglang bumaba si Daniel. Hindi alam ni Valeria na naroon pala ito sa bahay. Gusot ang manggas ng polo niya, at sa itsura na ilang oras nang nakikipag-areglo. Val, this is getting out of hand, sabi nito, bahagyang paos. Lumingon siya rito, at sa isang iglap ay nanambalik ang pait sa dila niya. Out of hand, ngayon mo lang sinabi yan. Nung kinama mo ang kapatid ko, hindi ba out of hand yun? Napakurap ang pulis na babae, ngunit nanatiling propesyonal. Si Daniel ay napaatras ng bahagya, para bang sa dami ng iskandalong nakadikit sa kanila ay hindi pa rin siya sanay na direktang harapin ang kahihiyan. Mula sa study, may lumabas na isa sa mga tauhan ng korte na may dalang kahon ng dokumento. Saglit na nagtama ang tingin nila ni Valeria. Doon niya napansin ang sticker sa kahon, Montverde Holdings Annex. Namilog ang mata niya. Hindi personal na gamit ang kinukuha. Hindi random. Targeted. Saan dadalhin ang mga iyan? Tanong niya sa pulis. For inventory and review, ma'am, maikli nitong tugon. By order of the court. Court. Ibig sabihin, may sapat ng initial basis ang reklamo para mapasok ang study ng ama niya. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang si Don Ernesto ay unang beses yatang nawalan ng tamang sagot. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito naguutos. Nakatingin lang sa kaong inilalabas na parang unti-unting binabaklas ang balat na matagal nitong isinuksok sa sarili. Maya-maya, lumapit sa kanya si Teresa at bumulong, "Ma'am, may nag-iwan po nito sa guardhouse kanina." Inabot nito ang isang maliit na brown envelope. Nang buksan niya, isang susi ang laman at isang pirasong papel na may address sa Bulacan. Wala nang iba.
Napasara ang kamay niya sa susi. Lumamig ang palad niya. Pakiramdam niya, bawat lugar na tinatapakan niya ngayon ay may nauna ng hakbang ng ibang tao. Parang mahabang koridor ang buhay niya at lahat ng pinto ay binubuksan na para sa kanya, isa-isa, nang hindi niya kontrolado ang timing. Saan ka pupunta? Tanong ni Daniel nang makitang itinago niya ang susi. Hindi niya ito sinagot, sa halip ay lumapit siya sa ama niya. Napakalapit, sapat para makita niya ang manipis na mga ugat sa sentido nito at ang bahagyang paggalaw ng panga habang pinipigilan ang anumang maaaring mabasa ng iba. Tay, mahina niyang sabi, si Marisa ba ang dapat na kinilalang tagapagmana ni Doña Isabela? Sa unang pagkakataon, hindi galit ang lumitaw sa mukha ni Don Ernesto kundi pagkapagod. Matagal, malalim, parang may bahagi ng katawang matagal nang nakikipaglaban na biglang bumigay. Pero mabilis iyong nawala, huwag mong banggitin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sagutin mo ako, ang naiintindihan mo lang ay sarili mong sugat. At ikaw, ilang buhay ang sinaktan mo para protektahan ang pangalan mo. Bamigat ang paghinga nito. Lahat ng ginawa ko para hindi gumuho ang pamilyang ito. Hindi mo pinrotektahan ang pamilya. Pinrotektahan mo ang sarili mo sa kahihiyan. Nanginginig ang mga daliri nito sa ibabaw ng baston, ngunit bago pa ito makasagot ay sumingit si Daniel. Tama na, hindi ito ang lugar. Napalingon si Valeria sa kanya. At ikaw, ilang beses kang nakinabang sa katahimikan naming lahat. Bumaba ang tingin ni Daniel. Hindi siya sumagot. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang telepono ni Valeria. Unknown number. Ilang segundo niya iyong tinitigan bago sinagot. Walang bati. Boses ni Marisa ang nasa kabilang linya. Mahina, matatag. Parang ilang araw nang hindi natutulog ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Huwag kang pumunta sa lumang bahay nang hindi mo alam ang dala mong pangalan. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Nasaan ka? Malapit lang. Lumabas ka. Harapin mo ko. May maikling katahimikan. Narinig niya ang hangin sa kabilang linya, saka ang mahinang tunog ng dumadaang truck. Matagal kitang gustong kausapin nang hindi tayo pinaghaharian ng mga lalaking yan, sabi ni Marisa. Pero huli na yata ang tamang oras. Ikaw ba ang nagpakalat ng video? Diretso ang tanong, malamig. Huminga si Marisa. Hindi ko sinasabing hindi ko ginamit ang totoo. Pero hindi ako ang unang nagsinungaling. Sumikip ang dibdib ni Valeria. Lahat ng para saan? Para sa mana, para sa paghihiganti, para sa pangalan, sagot ni Marisa. Para sa karapatang binura, para sa buhay na ipinamukha sa akin araw-araw na dapat ipinagpasalamat ko kahit ninakaw naman sa akin. Tumingin si Valeria sa ama niya habang nagsasalita ang kapatid niya sa telepono. Nakatingin din si Don Ernesto sa kanya, halatang hindi naririnig ang kabilang linya ngunit sapat ang alam para kabahan. Kung may gusto kang malaman, patuloy ni Marisa, pumunta ka sa address na binigay sa'yo. Nandoon ang huling kopya ng testamento ni Doña Isabela. At bago ka magdesisyon kung sino ang kakampi mo, tandaan mo ito hindi porket mas mahal ka, ikaw na ang tama. Naputol ang tawag. Ilang segundo, wala ni isang gumalaw. Ang paligid ay parang lumayo, ang mga boses ng pulis, ni Teresa, ng mga tauhan, lahat naging tunog na lamang sa pinakadulo ng pandinig niya. Sa loob niya, may palm unit na linya. Hindi na ito simpleng paghahanap ng katotohanan. Dumating na siya sa puntong kapag pinili niyang ilabas ang testamento, maaaring bumagsak ang ama niya, masira ang natitirang depensa ng pamilya, at mabuksan ang lahat ng pandaraya sa harap ng korte at media. Ngunit kung hindi niya iyon gagawin, pinipili niya ang katahimikang kumitil sa kapatid niya ng napakaraming taon. Tumingin siya kay Daniel. Ang lalaking pinakasalan niya para sa akal ang katatagan ay ngayon isa na lamang paalala kung gaano kadaling gawing transaksyon ang puso ng tao. Tumingin siya sa ama niya. Ang lalaking kinatatakutan at hinahangaan niya buong buhay ay biglang mukhang matanda. Hindi mahina, hindi kaawa-awa, kundi matanda sa paraang kitang-kita mo na ang mga desisyong inilibing sa katawan. At doon niya naunawaan na ang susunod niyang pipiliin ay wala nang babalikan. Hindi na siya pwedeng maging anak lang. Hindi na siya pwedeng maging biktima lang. Kailangan niyang maging saksi, at may presyo ang pagiging saksi sa pamilyang tulad nila. Dahan-dahan siyang umatras, isinuksok ang telepono sa bag, at binalikan ang tingin ng ama niya. Kapag bumagsak ka, sabi niya, napakahina ngunit sapat para marinig nito, hindi dahil tinulak kita.
kundi dahil patong-patong ang mga kasinungalingang pinatayo mo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay habang sa likod niya ay muli nang bumubulusok ang mga tanong, utos, at pagsubok na pigilan siya. Ngunit wala siyang sinagot. Paglabas niya sa veranda, nasilaw siya saglit sa puting liwanag ng hapon. Sa labas ng gate, nag-aabang ang mga kamera. Sa loob ng bag niya, bumabangga sa bawat hakbang ang maliit na susi, parang metronome ng oras na paubos na. At habang bumababa siya sa mga baitang ng lumang bahay na Daisy simbolo ng kapangyarihan ng apelyido nila, alam niyang ang gabing iyon sa Bulacan ay maaaring hindi magbibigay ng kapayapaan, ngunit tiyak nitong pipilitin siyang pumili kung aling kasinungalingan ang kaya niyang dalhin habang buhay. At habang bumababa siya sa mga baitang ng lumang bahay na Daisy simbolo ng kapangyarihan ng apelyido nila, alam niyang ang gabing iyon sa Bulacan ay maaaring hindi magbibigay ng kapayapaan, ngunit tiyak nitong pipilitin siyang pumili kung aling kasinungalingan ang kaya niyang dalhin habang buhay. Umalis siya sa subdivision nang hindi tumitingin sa mga kamera. Naririnig niya ang sunod-sunod na sigaw ng mga reporter sa likod ng tinted na bintana ng kotse. Ma'am Valeria, totoo bang may kaso sa lupa? Ma'am, nasaan si Marisa? May relasyon po ba talaga si Daniel at Marisa bago kayo ikasal, ngunit hindi siya lumingon? Ang mga tanong ay parang mga bato na paulit-ulit inihahagis sa sasakyan, hindi man sumisira sa salamin ay sapat para ipaalala sa kanya na wala ng pribadong pinto sa buhay niya. Paglampas niya sa gate, pinisil niya ang manibela at pinilit ito ng isip sa daan. Mabigat ang traffic pa NLEX. Nagsasalimbayan ang ilaw ng mga truck, ang mga bus ay dumadaos-dos sa tabi niya na parang mga higanteng pagod na rin sa gabing hindi matapos-tapos. At ang ulan na kaninay ambon pa lang ay naging pino ngunit tuloy-tuloy na wisik na dumudulas sa windshield. Sa bawat pagwalis ng wiper ay pansamantalang lumino ang kalsada bago muling lumabo. Ganoon din ang isip niya. Saglit na malinaw, tapos babalik ang pagdududa. Habang nagmamaneho, binalikan niya sa isip ang boses ni Marisa. Hindi ito humihingi ng tawad. Hindi ito nagsusumamo. Hindi rin ito tunog matagumpay. Mas masahol pa roon tunog iyon ng taong matagal nang huminto sa pag-asang may makakaunawa sa kanya at ngayon ay gumagalaw na lang ayon sa tanging paraang natitira. Kinaiinisan ni Valeria ang sarili dahil sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na gustong marinig pa ang kapatid niya. Gusto niyang marinig kung kailan nagsimula ang galit, kung kailan naging personal ang paghihiganti, kung may kahit isang sandali bang minahal siya nito bilang kapatid, o kung mula simula ay mukha lang siyang paalala ng lahat ng inagaw. Ngunit may isa pang tanong na mas masakit at hindi niya maatim tingnan ng direkta, kung totoo ngang may parte sa buhay niyang dapat kay Marisa, gaano karami sa pagkatao niya ang kailangang baguhin. Hindi naman niya piniling maging paborito. Hindi niya inutusan ng ama niyang pagkaitan ang kapatid niya. Pero sapat na bang dahilan ang kawalang alam para malinis ang konsensya? Habang papalapit siya sa Bulacan, pumapayat ang mga ilaw sa gilid ng daan. Pinalitan ng mas malalawak na lote, saradong hardware, mga karinderyang kalahating bukas pa kahit gabi na, at mga eskinita na may iilang tricycle sa gilid. Nag-check siya ng address sa phone. Pamilyar, masyadong pamilyar. Ang lumang bahay, ang dating rest house ng pamilya sa loob ng isang malawak na lupang katabi ng lumang taniman, isang lugar na hindi na nila halos pinupuntahan mula nang mamatay si Doña Isabela. Noong bata sila, doon sila minsang dinala tuwing ayaw ng ama nilang makita ng ibang tao ang alitan sa loob ng bahay. Tahimik doon, malayo sa syudad, madaling kontrolin ang kwento kapag iilan lang ang nakakakita. Nang dumaan siya sa makipot na sementadong kalsada papunta sa property, naramdaman niya ang pangingilabot na hindi galing sa lamig. Ang bakod ay mas kalaw-angin na. May ilang bahagi ng damuhan ang sumobra na sa tuhod ang taas. Ang pangunahing bahay, dalawang palapag na lumang istrukturang may malapad na porch at kapis windows, ay nakatayo pa rin ngunit halatang matagal nang hindi inalagaan ng husto. May iisang ilaw na nakabukas sa ibaba. Hindi siya agad bumaba, pinatay niya muna ang makina at nakinig. May kuliglig, may mahinang ugong ng malayong motorsiklo. May tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse at sa mga dahon ng mangga sa gilid. Wala nang iba. Inabot niya ang voice recorder sa bag at binuksan iyon. Isinilid niya sa loob ng bulsa ng blazer niya. Sa kanya kinuha ang susi. Nang hawakan niya ito, malamig pa rin ang metal kahit ilang oras na niya itong dala. Pagbukas niya ng gate ng porch, umingit ito ng mahina, parang reklamo ng matandang hindi na ginagamit.
Umakyat siya sa 3 baitang at huminto sa tapat ng pinto. Sarado. Isinuksok niya ang susi. Kumagit agad. Bumukas ang lock. Huminga siya ng malalim bago itinulak ang pinto. Sumalubong ang amoy ng lumang kahoy, amag, at bahagyang pabango ng mga aparador na matagal nang nakasara. Sa sala ay nakabukas ang isang lampshade. Dilaw at mahina ang ilaw, sapat para lumitaw ang alikabok sa hangin. May puting tela ang ilang muebles, nakahubad ang ibang bahagi na tila may gumamit kamakailan. Sa center table ay may nakahandang pitsil ng tubig at 2 baso. Hindi nawala ang kutob niya na hindi ito basta simpleng pagtatagpo. Masyadong maingat ang eksena, masyadong kontrolado. Marisa, tawag niya. Walang sagot. Ang boses niya ay lumubog lang sa malawak na espasyo. Humakbang siya papasok, dahan-dahan, nakikinig sa langit-ngit ng sahig sa ilalim ng takong niya. Sa dingding ay may ilang lumang larawan pa rin, mga tanawin, larawan ng kabayo, at isang malaking oil portrait ni Doña Isabela na matagal na niyang hindi nakikita. Napahinto siya roon. Sa pintura, bata pa ang lola niyang iyon sa legal na salita, ngunit estrangherang halos hindi niya kilala sa alaala. Makinis ang postura, matalim ang mata, at may kung anong lungkot sa gilid ng bibig na hindi niya napansin noon. Hindi mamanahin ng isa ang dapat sa dalawa, ulit sa isip niya ang sulat. Sa paanan ng portrait ay may maliit na mesa. Sa ibabaw nito, isang brown envelope na may nakasulat sa harap, para kay Valeria. Kumabog ang dibdib niya. Kinuha niya iyon at dahan-daang binuksan. Sa loob ay photocopy ng isang testamento, isang lumang birth certificate, at isang maikling note na sulat kamay, basahin mo muna bago ka magalit sa maling tao. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa papel. Umupo siya sa gilid ng sofa na walang takip at inilapag ang mga dokumento sa center table. Ang testamento ay malinaw na kopya ng huling habilin ni Isabela Monteverde de los Reyes. Sa mga unang bahagi ay formal ang lahat, mga ari-arian, trust arrangements, charitable allocations. Ngunit sa gitna, may isang probisyon na halos nagpahinto sa paghinga ni Valeria, isang nakasaad na educational at property trust para sa may acknowledged ward, Marisa A. Cruz, under my protection and care, to be administered until she reaches legal age, independent of any future marital or corporate claims. Napakurap si Valeria. Ward, under protection and care. Hindi anak ang nakalagay, ngunit hindi rin simpleng alalay. Kasunod noon ay isang handwritten codicil, mas bago ang petsa, na nagsasabing kung sakaling magkaroon ng pagtatalo tungkol sa pagkakakilanlan at proteksyon ng bata, dapat isaalang-alang ang hiwalay na kasunduan sa guardian designation. Hinanap niya iyon ngunit wala sa envelope. Sa birth certificate naman, mas lalong sumikip ang dibdib niya. Pangalan ni Marisa. Ang ina, Aurora Cruz. Ang ama, Blanco. Ngunit sa gilid ay may annotation ng delayed registration na pirmado ng notaryo at may reference number na konektado sa Monteverde household. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang pagdugtungin ang lahat. Kung hindi anak ni Isabela si Marisa, bakit ito inaruga? Kung hindi kinilala ni Don Ernesto bilang ama sa papel, bakit ganoon na lang ang higpit ng pagbabantay sa mga dokumento? At higit sa lahat, bakit pakiramdam ni Valeria ay may mas malalim pang bahaging nawawala? Kasi may kulang pa, sabi ng isang boses mula sa dilim ng hallway. Napabalikwas siya at napatayo. Si Marisa. Nakatayo ito sa may bakana ng dining area, nakasuot ng simpleng itim na blouse at maong, walang alahas, nakapusod ng mababa ang buhok, at halatang pamayat sa loob ng mga araw na nagtatago siya. Ngunit mas kapansin-pansin ang mukha nito. Hindi dahil maganda pa rin, kundi dahil wala na ang dating makapal na depensa. Pagod. Mapatla, ngunit desidido. Ilang sandali silang nagkatitigan na parang parehong inaabangan kung sino ang unang aatras. Ikaw ang nag-iwan nito, tanong ni Valeria. Oo, nasaan ang original? Hindi sa akin. Kay Cortez. Hindi agad sumagot si Marisa. Dahan-dahan itong lumapit at huminto sa kabilang dulo ng mesa. Dati sa kanya, hindi ko na sigurado ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Valeria. At sa tanong na iyon ay hindi lamang galit ang naroon kundi pagod na rin. Katarungan. Naglabas si Marisa ng mapait na ngiti na sandaling lumitaw at nawala rin agad. Napakalinis pakinggan ng salitang yan kung galing sa taong hindi aking pinabubura. Tumigil ka. Hindi muna, sabi ni Marisa,
At ang boses niya ay hindi mataas ngunit mas tumilim. Buong buhay ko, ako ang batang ipinapasok sa bahay pero hindi ipinapakilala ng buo. Ako ang pinapakain pero hindi pinapaupo sa gitna. Ako ang may damit pero laging hand-me-down ng mas paboritong anak. Kapag may bisita, pinsan ako. Kapag may away, ako ang bastos. Kapag may kulang, ako ang dapat umintindi. Alam mo kung ano ang pinakamalala? Hindi lang yung ginawa sa akin ni Ernesto, kundi yung lahat kayo, natutong mamuhay na parang normal lang iyon. Parang sumakit ang panga ni Valeria sa pagpigil sa sagot. Hindi ko alam ang buong kwento. Hindi mo kinailangang alamin dahil komportable ka. Mabilis iyon. Eksakto. At dahil totoo ang bahagi nito, mas masakit. Lumayo ng isang hakbang si Valeria at tumingin sa mga papel, saka sa kapatid niya. So ano? Gusto mong sabihin ko na ikaw ang tama sa lahat? Na justified ang ginawa mo sa akin dahil mas malaki ang sugat mo? Ang mga mata ni Marisa ay biglang nagninggis. Hindi ko sinabing tama ang lahat. Hindi kita pinilit pakasalan si Daniel. Pero pinatulan mo siya. At sa tingin mo ba hindi ko pinagsisihan yun? Naputol sila sa maikling katahimikan na mas marahas kaysa sigawan. Bumagsak ang ulan sa bubong, mas malakas na ngayon, at may isang patak na sumingit sa gilid ng lumang bintana. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, napansin ni Valeria na namumula ang mga mata ni Marisa. Hindi ito umiiyak, mukha lamang itong ilang araw nang hindi natutulog ng diretso. Paano nagsimula? Tanong ni Valeria, ngunit halos ayaw niyang marinig ang sagot. Huminga ng mabagal si Marisa at tumingin sa malayo, sa dining room kung saan nakatakip pa rin ang mesa ng makapal na puting tela. Bago ang engagement niyo, madalas siyang magpunta sa legal office. Ako ang pinapadala ni Ernesto sa kung saan-saan, bilang runner, bilang tagadala ng file, bilang taong pwedeng mautusan. Si Daniel ang unang lalaking tumingin sa akin na parang may halaga ako, hindi dahil utusan ako o kalaban mo. Noong umpisa, napakagat si Valeria sa loob ng pisngi. Noong umpisa, akala ko totoo. Tapos dumating yung usapan ng merger, board seat, at kasal. At sa isang iglap, nagbago ang tingin niya sa akin. Naging problema ako, naging kahinaan, naging bagay na dapat itago. Bahagyang tumawa si Marisa, ngunit walang saya roon. Nagtanong ako kung iiwan ka ba niya. Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng isang linggo, may singsing ka na. Kumirat ang dibdib ni Valeria sa paraang hindi niya inasahan. Hindi dahil gusto niyang marinig na siya ang pinili, kundi dahil narinig niya kung gaano kabarato silang pareho sa mata ni Daniel. Isa para sa ambisyon, isa para sa pagnanasa, walang tunay na pinili bilang tao. At pagkatapos, pabulong niyang tanong. Pagkatapos, bobo ako, galit, gusto kong ilabas ang lahat. Pero si Cortez ang lumapit. Umangat agad ang tingin ni Valeria. Anong sinabi niya? Na may mas malaking laban kaysa sa lalaki. Na kung gusto kong may mabawi sa lahat ng taon, kailangan kong maghintay. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong kolektahin ang mga dokumentong itinago tungkol sa trust, sa lupa, sa guardian papers. Sinabi niyang tutulungan niya ako. At naniwala ka? Oo, dahil wala nang ibang nag-alok na pakinggan ako. Napapikit si Valeria. Naroon na naman ang kirot ng katotohanang hindi sapat ang pagiging walang alam kung ilang beses mo ring piniling huwag tingnan ang nangyayari sa harap mo. Ngunit hindi rin nawala ang galit. Kaya mo ako ginamit. Oo, diretso ni Marisa. At ginamit din niya ako. Bahagyang nag-echo ang huling salita sa sala. Cortez, matagal na. Lumapit si Marisa sa mesa at inilapag ang isang flash drive na hindi napansin ni Valeria sa kamay nito kanina. Nandito ang kopya ng ilang email, ledger scans, at audio na nakuha ko mula sa lumang server ng legal office. Hindi lahat kumpleto, pero sapat para makita mong si Cortez ang nag-uugnay sa kampo ni Ernesto at sa mga taong naghahanda ng kaso laban sa kanya. Hindi siya simpleng abogado, broker siya ng sikreto. Kapag may nasusunog, siya ang unang may timba at siya rin ang unang may posporo. Hindi agad inabot ni Valeria ang flash drive. At bakit ibibigay mo sa akin? Kasi hindi na ako sigurado kung kaya ko patong tapusin nang hindi ko tuluyang sinusunog pati ang sarili ko. Ang sagot na iyon ang unang tunog ng totoong pagkapagod mula kay Marisa. Hindi depensa, hindi pagmamataas, pagkapagod. Umupo ito sa isang upuan na nakaharap sa kanya at pinisil ang mga daliri na para bang nagyayelo.
May complaint na sa korte dahil may naglabas ng certified copies ng transfer documents. Hindi ako ang nagsampa. Si Cortez ang nagayos ng access ng kabilang kampo. Gusto niyang bumagsak si Ernesto. Gusto rin niyang lumabas akong claimant para mahati ang assets. At kapag nagkagulo na, may control siya sa settlement dahil siya ang may hawak ng nawawalang original. Bakit? Dahil may utang siya sa Monteverde side noon. Dahil matagal siyang may galit kay Ernesto. Dahil gusto niya ng bahagi. Pili ka. Natawa si Valeria ng maikli, walang saya. Lahat pala tayo, piraso sa laro ng mga lalaking sakim. Hindi lang lalaki, malamig na sabi ni Marisa. Mga taong pinipiling manahimik kapalit ng ginhawa. Tumama iyon ng eksakto. Hindi siya sumagot. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang flash drive. Magaan lamang iyon, ngunit sa sandaling iyon ay parang may buong gusali ng kasinungalingan na inilagay sa palad niya. May alam ba si tatay na nandito ako? Tanong niya. Siguro naghihinala. Hindi siya sigurado. At si Daniel. Nagtagpo ang mga mata nila. Takot siya kay Cortez, sagot ni Marisa. Mas takot kaysa sa galit mo. Naramdaman ni Valeria ang isang bagong pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Hindi na lang ito usapan ng mana. May tunay ng legal at kriminal na panganib. Falsified documents, manipulated claims, blackmail, strategic leak, at nasa gitna silang magkapatid na parehong may dahilan para maghayganti ngunit posibleng kapwa ginagamit. Sa labas, may humantong sasakyan. Pareho silang napalingon sa bintana. Hindi kita kung sino dahil sa ulan at dilim, ngunit malinaw ang ilaw ng headlight na gumuhit sa kisame ng sala bago namatay. Tumayo agad si Marisa. May sumunod sayo. Wala akong napansin. Hindi ibig sabihing wala. Sumikip ang hangin sa loob ng bahay. Mabilis na lumakad si Marisa papunta sa side window at bahagyang sinilip ang labas sa pagitan ng kurtina. Hindi ko makita ng maayos. Nakatayo si Valeria, hawak ang flash drive, at ramdam niyang bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Hindi ito medical panic, ito ang malinaw na instinct ng taong alam na kapag mali ang susunod na galaw, may mababago ng hindi na maibabalik. Backdoor, tanong niya. Umiling si Marisa. Kapag tumakbo tayo ngayon, aamin tayong may tinatago. Meron naman talaga, hindi pa sa tamang tao. May narinig silang katok, 3 beses. Hindi malakas, hindi padabog, mas masahol, kalmado. Parang may karapatang pumasok. Nagkatinginan sila. Sa mukha ni Marisa, unang beses nakita ni Valeria ang takot na hindi na itatago ng yabang. Dahan-daang lumapit ang kapatid niya sa center table at inurong ang isang drawer sa ilalim nito. May kinuha itong manipis na folder at ibinigay sa kanya. Kapag may nangyari, huwag mong hayaang mapunta ta kay Ernesto. Anota, Guardian Agreement Draft. Hindi pirmado ang final copy, pero makikita mo kung sino ang gustong magburado. Muling kumatok, parehong malalim ang hinga nilang dalawa ngayon. Ang ilaw ng lampshade ay tila mas dumilim, o baka mata lang nila ang nag-adjust sa tensyon. Sa wakas, narinig nila ang boses mula sa labas ng pinto. Pamilyar, makinis, kontrolado. Valeria, Marisa, alam kong nariyan kayo, sabi ni Attorney Cortez. Mas mabuting tayo-tayo na lang ang mag-usap bago pa dumating ang mga taong hindi marunong makipag-areglo. Mas mabuting tayo-tayo na lang ang mag-usap bago pa dumating ang mga taong hindi marunong makipag-areglo. Hindi agad kumilos si Valeria. Ang bawat himaymay ng katawan niya ay tila sabay-sabay humigpit, parang may malamig na kamay na dahan-daang pumulupot sa kanyang gulugod. Sa tabi niya, si Marisa ay hindi na gumalaw palapit sa pinto. Sa halip, umurong ito ng kalahating hakbang at ibinaba ang kurtina ng bahagya, maingat, para hindi mahalatang sumilip. Naririnig nila ang ulan sa bubong, ang patak sa porch, at sa pagitan ng mga tunog na iyon ay ang katahimikan ng lalaking nasa labas, iyong uri ng katahimikan na hindi naghihintay ng may kaba, kundi naghihintay ng may kumpiyansa. Huwag mong buksan, pabulong na sabi ni Marisa. At anong gagawin natin? Magpapanggap na wala tayo rito. Balik ni Valeria, kapwa pabulong ngunit may pangingilid na inis. Kung papapasukin natin siya, siya ang pipili ng usapan. Kapag hindi natin pinapasok, siya pa rin. Muling kumatok si Cortez, 2 beses lang ngayon, mas marahan. Valeria, sabi niya mula sa labas, alam kong hindi ka tanga. Kung binigay na sa'yo ni Marisa ang partial copies, alam mong hindi kumpleto ang hawak mo.
At kung hindi kumpleto ang hawak mo, hindi ka ligtas. Napapikit si Valeria ng isang saglit. Partial copies. Ibig sabihin, alam ni Cortez ang eksaktong laman ng envelope at ang flash drive. Ibig sabihin din, posibleng sinadya niyang makarating kay Valeria ang mga iyon. Bumalik sa isip niya ang lahat ng eksena nitong mga nakaraang arawang presensya ni Cortez sa board meeting, ang pangalang nakalagay sa Monteverde Papers, ang timing ng kaso, ang pagkawala at muling pagsulpot ni Marisa. Masyadong malinis para aksidente. Bubuksan ko, sabi niya. Huwag, mariing pigil ni Marisa, ngunit tumingin si Valeria rito ng diretso. Kung hindi ko haharapin ngayon, hahabulin lang tayo nito sa susunod na pinto. Hindi sumagot si Marisa. Sa mukha nito ay naroon ang pamilyar na paglaban sa pagitan ng yabang at pagod. Sa huli, bahagya itong tumango, ngunit ang panga niya ay nanatiling matigas. Dahan-daang lumakad si Valeria patungo sa pinto. Ramdam niya ang voice recorder sa loob ng bulsa ng blazer niya, maliit ngunit mabigat sa pakiramdam. Bago niya buksan, pinisil niya ang doorknob at saglit na tumigil. Sa loob-loob niya, malinaw ang isang bagay, anumang sasabihin ni Cortez, hindi ito tungkol sa katotohanan lamang. Ito ay tungkol sa presyo ng bawat bersyon nito. Ipinihit niya ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Nakatayo si Attorney Rafael Cortez sa porch, hindi nakapayong kahit mamban, parang hindi alintana ang tubig na tumatama sa balikat ng kanyang kulay abong coat. Malinis pa rin ang ayos niya. Ang buhok ay maingat, ang sapatos ay bahagya lamang nabasa, at ang mukha ay kalmadong-kalmado na parabang dumalaw lang siya para sa isang tahimik na hapunan, hindi para sa isang gabi ng banta at paglalantad. Sa likod niya, may itim na sedan na nakaparada sa gilid, at sa driver's seat ay may aninong hindi gumagalaw. Salamat, sabi niya, bahagyang yumuko na tila may formalidad pa ring gustong panatilihin. Hindi ka inimbitahan, malamig na sagot ni Marisa mula sa likuran. Pumasok si Cortez na tila sarili niyang bahay ang lugar. Hindi siya nagmamadali, isinara niya ang pinto, sumulyap sa sala, sa mga dokumento sa mesa, sa dalawang basong hindi nagamit, at sa lumang portrait ni Isabela na nakatanaw mula sa dingding. May irony talaga ang mga lumang bahay, aniya, marahang pinupunasan ng panyo ang ilang patak ng ulan sa kamay. Akala ng mga tao, tahimik ang mga ito. Hindi nila alam, dito pinakamatagal mabuhay ang mga kasinungalingan. Sabihin mo na ang sadya mo, utos ni Valeria. Napatingin si Cortez sa kanya at bahagyang ngumiti. Hindi iyon ngiting magiliw. Iyong uri iyon ng ngiti ng taong gustong iparamdam na lagi siyang may isang hakbang na lamang ang layo mula sa sagot na hindi pa alam ng kausap. Simple lang. Gusto kong huwag kayong gumawa ng maling desisyon sa maling oras. At sino ka para magtakda noon? Singit ni Marisa. Ang taong alam kung ano ang kulang sa mga hawak ninyo, sagot niya, sa kadahan-daang lumapit sa mesa. Hindi niya ginalaw ang mga papel, ngunit kitang-kita ni Valeria kung paano daw mapo ang tingin niya sa flash drive sa kamay niya. Ang problema sa kalahating katotohanan, patuloy niya, ay mas nakakasira ito kaysa buong kasinungalingan. Kapag inilabas ninyo yan ngayon, may mababagsak, oo. Pero hindi ang taong inaakala ninyong may pinakamalaking sala. Puro kapaykot, sabi ni Valeria. Diretsuhin mo. Ano ang gusto mo? Huminto si Cortez at tumingin sa portrait ni Isabela bago sumagot. Gusto ko ng negotiated collapse. Hindi total war. Napatawa si Marisa ng maikli at mapait. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang naglatag ng bitag tapos ngayon gusto mong magmukhang tagapagligtas. Bamaling si Cortez sa kanya. Hindi ko kailanman inangking malinis ako. Iyan ang kaibahan natin, Marisa. Ikaw, gusto mong mag-higanti at magmukhang may moral high ground. Ako, gusto ko lang ng tamang leverage. Tumalim ang tingin ni Marisa ngunit hindi ito sumugod. Si Valeria naman ay nanatiling nakatayo, pilit inaayos sa isip ang bawat salita. Negotiated collapse. Ibig sabihin, gusto ni Cortez na bumagsak si Ernesto ngunit kontrolado ang bagsak sapat para mahati ang assets, may settlement, may mga taong mapoprotektahan at may mga taong pipiliing isakripisyo. Sino ang gusto mong isakripisyo? Tanong ni Valeria. Ilang segundong katahimikan. Tiningnan siya ni Cortez na parang iyon ang tanong na hinihintay niya. Daniel, sabi niya sa wakas. Napakurap si Valeria. Hindi niya inaasahan ang bilis at linaw ng sagot. Bakit? Dahil siya ang pinakamadaling ibenta sa publiko at sa korte.
Ambisyoso, may affair, may access sa corporate approvals, may koneksyon sa ilang altered transmittal logs. Kung siya ang ilalagay sa gitna, mapoprotektahan ang mas malaking istruktura. Ernesto loses face and control. Yes, but not everything. Marisa gets recognition and financial settlement. Ikaw gets distance from the scandal and room to retain leadership later. Lahat may kapalit, pero lahat may matitira. Naramdaman ni Valeria ang unti-unting pag-init ng dugo sa likod ng leeg niya. Hindi dahil gusto niyang protektahan si Daniel. Matagal nang basag iyon, kundi dahil sa malamig na paraan ng paglalahad ni Cortez sa pagkawasak ng mga tao na parabang spreadsheet lamang sila. At gusto mong paniwalaan naming para ito sa amin. Hindi, sagot ni Cortez. Gusto kong maintindihan ninyong ito ang pinaka-praktikal. Praktikal para kanino? Tanong ni Marisa. Para sa lahat ng ayaw malibing ng buo. Lumapit si Valeria sa mesa at marahang inilapag ang flash drive. Sabihin mo ang nawawala. Tumingin si Cortez sa kanya, saka nagpa siya marahil na mas makabubuting ay latag ang baraha. May guardian designation draft si Isabela. Oo. May trust provision para kay Marisa. Oo. May evidence din na may pressure mula kay Ernesto para ma-delay at i-restructure ang registration records. Pero ang pinakamahalaga, may supplementary ledger na nagpapakitang ginamit ang isang shell company para ilipat ang bahagi ng Montverde Land Bank papunta sa subsidiary na kalaunan ay sinalo ng De Los Reyes Holdings. Hindi lang yan usapin ng pagkilala kay Marisa. Usapin yan ng diversion of inheritance and fraudulent asset consolidation. At nasaan ang ledger? Mariing tanong ni Valeria. Bahagyang ngumiti si Cortez. Sa akin. Of course, malamig ni Marisa. Kaya ka nandito. Nandito ako dahil nagsisimula ng gumalaw ang mga tao ni Ernesto nang hindi na nila nauunawaan kung gaano kalalim ang pwedeng ilubog ng orihinal na records sa lahat. Akala ninyo ba simple lang ito? Kapag lumabas ang buong ledger, hindi lang si Ernesto at Daniel ang madadali. Pati ilang board members, notaries, revenue contacts, pati trustees. May chain iyon. At kapag lumabas ng hindi kontrolado, ma-refreeze ang mga account, masususpinde ang operations, pwedeng magpanik ang lenders, at bago pa kayo magtalo tungkol sa moralidad, may libo-libong empleyado na walang kasiguruhan. Ang huling linyang iyon ang unang tumama kay Valeria sa paraang hindi simpleng personal. Hindi niya gustong gamitin laban sa kanya ang negosyo bilang panakot, ngunit alam niyang totoo ang bahagi niyon. Sa bawat corporate scandal, hindi lamang mga pangalan sa dyaryo ang nasasaktan. May payroll. May contractors, may mga pamilyang wala namang alam sa kalokohan ng may-ari pero babagsakan ng pasya. Galit siyang napapikit, ayaw niyang aminin kaya siyang tablahin ng ganitong argumento. At anong kapalit ng ledger? Tanong niya. 3 things, sabi ni Cortez, itinaas ang 3 daliri. Una, hindi ninyo ilalabas ang partial file sa media o sa kahit sinong abogado nang hindi ako kasama sa negotiation. Ikalawa, aatras si Marisa sa anumang public claim hanggang mas structure ang settlement. Ikatlo, ikaw, Valeria, ang hahawak sa internal corporate containment. Hindi si Ernesto, hindi si Daniel, napailing si Marisa. Gusto mo lang ng mas malaking bayad. Lahat tayo may gusto, sagot niya. Huwag kang magpanggap na iba ka. Ang sala ay tila lalong sumikip. Lumapit si Valeria sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Sa labas, patuloy ang ulan. Basang-basa ang hardin, at sa dilim ay may aninong tila gumalaw sa may gilid ng garahe, ngunit maaaring puno lamang iyon sa mata niyang pagod. Binitawan niya ang kurtina at tumalikod. Sa loob niya, 2 boses ang nag-aaway. Ang una, ilantad na ang lahat. Isama si Cortez, isama ang ama, isama si Daniel. Bahala na ang bagsak. Ang ikalawa, kontrolin muna. Kunin ang buong ebidensya. Huwag padalos-dalos. Ngunit ang problema sa kontrol ay halos palaging nangangahulugang may isa ka na namang bahaging itatago. May tanong ako, sabi niya. Sino ang nagpakalat ng video? Hindi agad sumagot si Cortez. Tiningnan muna niya si Marisa. Si Marisa naman ay diretsyong nakatingin kay Valeria. Sa sandaling iyon, parang may sabay silang napagkasundoan ng hindi nagsasalita, wala sa kanilang dalawa ang unang magsisinungaling. Ako ang nagpadala ng kopya sa isang tao, sabi ni Marisa, mabigat ang boses. Pero hindi para i-play sa party. Naramdaman ni Valeria ang pagkirot ng panga niya. Kanino mo pinadala?
Kay Cortez. Tumahimik ang sala. Hindi gumalaw si Cortez. Hindi nagkaila. At ikaw? Tanong ni Valeria dito. Halos pabulong na ngunit mas mapanganib ang lamig. Ginamit ko ang tiyempo, sabi niya. Because private truth is useless against men like Ernesto. Kailangan ng public fracture. Mabilis ang sumunod. Hindi planado. Hindi marangal. Hindi mahinahon. Umabante si Valeria at hinampes niya si Cortez sa mukha ng buong lakas. Sumabog ang tunog ng sampal sa sala. Napatigilid ang ulo nito, at sa unang pagkakataon sa buong gabi ay nawala ang maingat nitong anyo. Bumalik siya ng tingin kay Valeria, hindi galit agad kundi gulat, na parang hindi siya sanay na may taong gagalaw ng walang pahintulot ng kanyang loika. Nanginginig ang kamay ni Valeria pagkatapos, ngunit hindi siya umatras. Ginawa mong palabas ang buhay ko, sabi niya. Ginawa mo kong pambala. Dahan-daang ibinalik ni Cortez ang mukha niya sa ayos at pinunasan ang gilid ng labi kung saan bahagyang namula ang balat. At ngayon narito ka, sagot niya, mahina. Humahawak ng mas maraming kapangyarihan kaysa mayroon ka noon. Hindi lahat ng kapangyarihan ay tagumpay, singit ni Marisa. Minsan, ebidensya lang iyan na nabubulok ka na rin. Tumalikod si Cortez at bahagyang naglakad palapit sa portrait. Ilang segundo siyang nakatitig roon kay Isabela bago nagsalita muli, mas tahimik na ngayon. Akala niyo ba pinersonal ko lang ito dahil sa pera? Si Isabela ang unang nagbigay sa akin ng trabaho noong wala akong pangalan. Nang mamatay siya, nakita ko kung paano pinutol at nilinis ang mga papeles. Paano ginawang footnote ang mga bagay na dapat pinag-uusapan sa liwanag. Natutunan ko lang ang isang aral kay Ernesto ang sistema, hindi natitinag ng moral outrage. Natitinag iyan ng interes, kaya ka naging kapareho niya, sabi ni Valeria. Hindi, sagot ni Cortez, bumaling sa kanya. Naging mas mahusay ako. Naramdaman ni Valeria ang tunay na pagkasuklem. Hindi na ito ang elegante at tusong legal advisor na nakaupo sa dulo ng mesa sa boardroom. Ito ang taong matagal nang nagpasya na ang lahat ay transaksyon, kabilang ang mga sugat ng iba. Ngunit habang nakatayo siya roon, may isa pang mas mahirap tanggapin, maaaring tama ito sa isang bahagi. Kung ilalabas nila agad ang lahat ng walang buo at organisadong ebidensya, baka nga may libing sa procedural chaos ang pinakamahalagang totoo. Ano ang garantiya namin sa'yo? Tanong niya. Wala, sagot ni Cortez. Ganito talaga ang negosasyon kapag wala ng inosente. Mula sa malayo, may biglang sumingit na liwanag sa bintana. Isang sasakyan ang papasok sa driveway. Lumingon si Marisa, mabilis. Hindi mo sinabi na may kasama ka, malamig niyang sabi. Kumunat ang noo ni Cortez at sumulyap sa labas. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagkairita sa mukha niya. Wala akong pinapanta. Tumigil ang sasakyan. Bumukas ang pinto. Kahit sa ulan at distansya, nakilala agad ni Valeria ang hulma ng balikat, ang padalos-dalos na hakbang, ang paraan ng pagtakbo ng hindi iniingatan ang sarili sa putik. Si Daniel. Diyos ko, bulong ni Marisa, hindi sa lamang kundi sa pagod na pagkadismaya. Mabilis na umakyat ang yabag sa porch. Bago pa makapwesto ang sinuman, bumukas ang pinto at pumasok si Daniel, basang-basa ang buhok at manggas, hingal na para bang tumakbo mula pa sa gate. Nilaibat niya agad ng tingin ang sala si Valeria, si Marisa, si Cortez, ang mga papel sa mesa. At sa isang iglap, nabasa ni Valeria ang takot sa mukha nito. Hindi yung takot na mahuli sa affair. Hindi yung takot sa kahihiyan. Kundi yung takot ng taong alam na may papalapit na bersyon ng katotohanan na hindi na niya kayang i-spin. May paparating na writ para sa server mirror at private archives, sabi ni Daniel, putol-putol ang hininga. May naglabas ng tip sa NBI liaison. Kapag kinuha yun, lalabas ang email trails. At bakit mo sinasabi sa amin? Tanong ni Valeria, walang awa ang boses. Tumingin si Daniel sa kanya, at sa loob ng isang saglit ay parang gusto nitong magsalita bilang dating asawa, bilang taong may personal pang puwang. Ngunit mabilis ding nawala iyon. Dahil kapag lumabas ang buong trail, hindi lang ako ang tapos. Pati si Ernesto, pati si Cortez, pati napatingin siya kay Marisa. Pati ikaw, anong nasa trail? Mariing tanong ni Marisa. Humigpit ang panga ni Daniel. Mga forwarded authorization, meeting notes, at mga message mo sa akin na ginamit ni Cortez bilang leverage para i-link ka sa asset retrieval plan.
Tumawa si Marisa, maikli ngunit walang laman. Siyempre, si Valeria ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan silang lahat. Unti-unti nang lumilinaw ang hugis ng pagbagsak. Hindi na sapat ang simpleng moral choice. Ang bawat hakbang ngayon ay pagpili kung aling bahagi ng sistema ang mauuna nilang puputulin bago sila tabasin lahat. Sa labas, mas lumakas ang ulan. Sa loob, tila mas humina ang ilaw ng lumang bahay, at ang mga anino sa dingding ay humahaba, nagsasapawan, tulad ng mga kasalaanang hindi na mapaghihiwalay. Pinisil ni Valeria ang gilid ng center table at sa loob niya ay nabuo ang isang pasyang hindi pa ganap na plano ngunit sapat para baguhin ang susunod na oras. Kailangan nilang maunahan ang pagkuha sa archives. Kailangan nilang makita muna ang buong trail, hindi para pagtakpan ang lahat, kundi para hindi hayaang si Cortez o ang ama niya ang unang magdikta kung sino ang magiging halimaw sa opisyal na kwento. At sa sandaling naisip niya iyon, alam niyang lumampas na siya sa puntong pwede pa siyang manatiling malinis. At sa sandaling naisip niya iyon, alam niyang lumampas na siya sa puntong pwede pa siyang manatiling malinis. Makinig kayong lahat, sabi ni Valeria, at ang boses niya ay hindi malakas ngunit sapat para tumigil ang paghinga ng silid. Si Daniel ay bahagyang yumuko, umaagos pa rin ang tubig mula sa buhok niya papunta sa kwelyo ng damit. Si Marisa ay nakatingin lang sa kanya, hinihintay kung anong klaseng pagpili ang gagawin ng kapatid na matagal niyang inakalang palaging kakampi ng maling tao. Si Cortez naman ay tumahimik, ngunit hindi nawala ang kalkulasyon sa mga mata nito, sa halip, tila mas naging interesado pa siya. Wala nang may hawak sa sitwasyon na patuloy ni Valeria. At ang pinakamalaking kasinungalingan ngayon ay yung pagpapanggap na meron pa. Lumapit siya sa mesa, hinawakan ang flash drive sa isang kamay at ang manipis na folder sa isa pa. Ramdam niya ang gaspang ng papel sa dulo ng daliri, ang lamig ng metal sa palad niya, at ang bigat ng desisyong hindi pwedeng hatiin sa tama at mali lamang. Kung totoo ang sinasabi mo, Daniel, may ilang oras lang tayo bago makuha ang server mirror at private archives. Kapag nauna ang mga tao ng gobyerno o ang mga utusan ni tatay, sila ang pipili kung anong bersyon ng katotohanan ang lalabas. Kapag nauna si Cortez, pareho rin. Hindi mo ako pwedeng itulad sa kanila, sabi ni Cortez, mahinahon ngunit may manipis ng iritasyon. Kaya kitang itulad sa kahit kanino, malamig na sagot ni Valeria, dahil pare-pareho lang kayong bumubuo ng kwento ayon sa mapapakinabangan ninyo. Napasara ang bibig ni Cortez. Hindi siya sumagot, ngunit nakita ni Valeria ang bahagyang pagkipot ng mga mata nito, tanda na hindi niya gusto ang mawalan ng kontrol sa tono ng usapan. Ano ang plano? Tanong ni Marisa, hindi nagtatanong bilang kapatid kundi bilang taong gustong malaman kung siya ba'y muli na namang isusubo sa apoy. Huminga ng malalim si Valeria. Sa isip niya, mabilis ang galaw ng mga piraso. Corporate Archive, Private Server Mirror, Legal Trail, Lupa, Guardian Draft, Affair, Public Scandal, Court Complaint. Kung may iisang mali siyang galaw, maaaring sabay-sabay bumagsak ang negosyo, kaso, reputasyon, at anumang natitirang pagkakataon para maipakita ang buo at hindi binaluktot na totoo. Ngunit kung magiging sobrang maingat siya, baka mauwi na naman sa pagtatakip. Pupunta tayo sa archive site, sabi niya. Hindi para burahin ang kahit ano. Para kunin ang buong kopya bago maaga ng iba. At kapag nakuha natin, ako ang magdadala sa independenteng council na hindi konektado kay tatay, sayo, o sa kumpanyang ito. Napataas ang kilay ni Cortez. At sino ang independenteng council na yan? Sa ganitong klase ng laban, walang tunay na independyente. Meron. Hindi mo lang kilala dahil hindi siya umiikot sa mesa ninyo, sagot ni Valeria, kahit sa totoo lang ay pangalan pa lamang ang buo sa isip niya si Attorney Teresa Villanueva, ang abogado sa search kanina, na kilala sa pagiging masakit sa mata ng malalaking pamilya dahil hindi madaling bilhin. Hindi ako sasama sa planong hindi ko kontrolado, sabi ni Cortez. Hindi ka naman inaanyayahang mamuno, tugon ni Marisa. Sumama ka kung gusto mong bantayan ang sariling balat mo. Si Daniel naman ay nagpahid ng tubig sa mukha at tumingin kay Valeria. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, wala siyang depensa sa ekspresyon. Pagod, takot, at may kung anong bahid ng huling pagtatangkang manatiling kapaki-pakinabang. May access card ako sa off-site archive, sabi niya. Pero isang beses lang nating magagamit nang hindi agad nagtitrigger ng alert sa admin trail.
At bakit ka namin paniniwalaan? Tanong ni Marisa. Dahil kapag bumagsak si Ernesto, hindi ibig sabihin ligtas ako, sagot ni Daniel. Alam ko yun. Hindi ko na niloloko ang sarili ko. Napatingin si Valeria sa kanya. May mga pagkakataong ang katotohanan ay hindi nagmumukhang marangal kapag sinabi ng isang duwag, minsan, mukha lang itong pag-amin na huli na ang lahat. Ngunit kahit ganoon, maaaring totoo pa rin. Sasama ka, sabi niya. Pero kapag nagsinungaling ka kahit isang detalye, iiwan kita sa unang pintong magbubukas. Hindi sumagot si Daniel. Tumango lang, maliit at mabigat. Mabilis silang kumilos pagkatapos noon. Isinilid ni Valeria ang flash drive at folder sa isang waterproof document sleeve na nakita niya sa lumang cabinet sa sala. Si Marisa ay umakyat sandali sa ikalawang palapag at bumaba na may dalang maliit na kahon na metal, luma ngunit matibay, na ayon sa kanya may ilan pang lumang resibo at duplicate keys ng storage cabinets. Si Cortez ay tumawag sa driver niya sa labas at maikling nag-utos na umalis muna sa driveway at maghintay sa labas ng barangay road. Napansin niyo ni Valeria, laging may dalawang plano ang lalaking ito. Marahil 3. Bago sila umalis, huminto si Valeria sa tapat ng portrait ni Isabela. Ilang segundo lang. Hindi siya sentimental na tao, pero sa gabing iyon ay pakiramdam niya kailangan niyang tingnan ang babaeng matagal nang ginamit bilang tahimik na pangalan sa mga papeles at alaala. Kung may katarungan mang darating, huli na ito, bulong niya sa sarili. Pero mas huli kung hindi ko pa sisimulan. Walang sumagot syempre, ngunit pagtalikod niya, mas buo na ang pakiramdam ng pas siya. 2 sasakyan ang ginamit nila. Nauna si Daniel sa itim na SUV na alam niya ang daan sa off-site archive, isang lumang gusali sa Valenzuela na nominally warehouse ng records digitization contractor ng kumpanya. Sumunod sina Valeria at Marisa sa kotse ni Valeria, habang si Cortez ay sumakay sa sariling sedan at nanatiling ilang sasakyan ang layo. Hindi nila pinagsama-sama ang lahat sa iisang kotse, walang nagsabi nito ng direkta, pero alam ng bawat isa na wala pang tiwala. Habang umaandar sila sa madilim at basang highway, tahimik ang loob ng kotse. Sa passenger seat, si Marisa ay nakatingin lamang sa labas, sa mga ilaw ng gasoline station at truck stop na dumadaos-dos sa salamin. Ang profile niya sa mahinang ilaw mula sa dashboard ay mas matigas kaysa kanina, ngunit hindi dahil sa galit lang. Para siyang taong ilang taon nang nakikipagbuno ng walang pahinga at ngayoy biglang kailangang humakbang kasabay ng taong dati niyang kinamumuhian. Gusto mo ba talagang gawin ta kasama ako? Tanong ni Valeria, hindi inaalis ang tingin sa daan. Ilang saglit bago sumagot si Marisa. Hindi ko alam kung may gusto pa ba ko sa puntong ta. Pero alam kong ayoko ng pati ito, si Cortez ang humawak. Tahimik uli, pagkaraan, nagsalita si Valeria, mas mahina. Hindi ko kayang ibalik yung mga taon. Hindi ko rin naman hinihingi yun. Pero gusto mong may magbayad. Tumingin si Marisa sa kanya, at sa loob ng isang iglap ay nawala ang depensang parang bakal sa mukha nito. Oo, sabi niya, pero hindi ko na rin alam kung sapat ba yun. Tumimo ang sagot na iyon. Dahil iyon ang pinakamatapat na bagay na narinig ni Valeria buong gabi. Hindi paghihiganti ang dulo ng sakit. Kadalasan, pagdating ng oras para maningil, wala na ring halagang makakabuo sa nawasak. Nang makarating sila sa warehouse compound, 12:30 na. Ang lugar ay nasa loob ng industrial strip, napapalibutan ng mga bakod na chain link at mga building na puro utilitarian ang anyo kulay abo, walang personalidad, ginawa para sa pag-iimbak, hindi para sa alaala. Ngunit sa ganitong mga lugar madalas itinatago ang pinakamahalagang lihim, dahil mukhang wala namang dapat pagtuunan ng pansin. May 2 gwardiya sa gate. Kilala nila si Daniel. Nang ibaba nito ang bintana at magpakita ng access pass, pinayagan siyang pumasok ng may bahagyang pag-aalinlangan lamang. Ngunit pagpasok ng kotse ni Valeria, lumapit ang isang guard at sumilip. Ma'am, closed operation po ngayon. Authorized personnel lang. Hindi ngumiti si Valeria. Inilabas niya ang corporate ID at sinabing, Vice Chair's Authority. Open the barrier. Naramdaman niyang kumaibat si Marisa sa tabi niya, marahil sa paalala na kahit sa kabila ng lahat, hawak pa rin ni Valeria ang mga pribilehiyong matagal nang hindi napapansin kung gaano kabigat sa iba. Bumukas ang barrier. Hindi iyon tagumpay. Isa lamang paalala kung paano gumagana ang mga pinto sa kanilang mundo. Sa loob, malamig at masyadong maliwanag ang main hall.
puting ilaw, hum ng air conditioning, amoy plastic, papel, at server dust. May ilang rolling shelves sa isang bahagi at secured room sa likod kung saan naroon ang digital mirror cabinets. Nasa unahan na si Daniel, nakikipag-usap sa duty archivist, isang lalaking mukhang ayaw madamay ngunit sanay magbulag-bulagan kapalit ng sahod. Emergency Retrieval Protocol, sabi ni Daniel. Need to verify mirrored legal archive before seizure. Tumango ang archivist, halatang kabado. Sir, may notice na po kami. Baka kailangan ng documented sign-off. Ida-document natin, singit ni Valeria habang lumalapit. Pero ngayon, buksan mo. Mabilis na nag-click ang keyboard, nag-scan ng card, at bumukas ang secured door. Sa loob ay naroon ang mahahabang cabinet ng drives at duplicate storage boxes. Kumislap ang indicator light sa racks na parang serye ng malamig na mata. Ramdam ni Valeria na pumapasok sila sa lugar kung saan ang mga kasinungalingan ay hindi naka-frame o nakanotaryo lang naka-backup ang mga ito. Shelf C9, sabi ni Daniel. Legal mirror and executive mail snapshots. Hindi lang iyon, sabat ni Cortez na kara-rating lang sa pinto. Kailangan din ng annex imaging logs sa D2. Nandoon ang metadata kung sino ang nag-access at kailan. Lumingon si Valeria sa kanya. At hindi mo babanggitin yan kung wala ka rito. Sabi ko sa'yo, kulang ang hawak mo. Napigil lang ni Valeria ang sariling sumagot ng talem. Sa halip, kumilos sila. Si Marisa ang unang humila ng isang archive box. Si Daniel ay nag-authenticate sa terminal para sa 2 encrypted drive cases. Si Cortez ay naglista ng reference number sa maliit na notebook na mula pa kanina'y hawak niya. Si Valeria naman ay nagbantay sa kabuuan, pinipilit tandaan ang bawat code, bawat cabinet, bawat kilos. Hindi sapat na makuha lang ang laman. Kailangan niya ring malaman kung paano ito nakuha, para walang makapagsabing minanipula nila. Habang abala silang apat, biglang tumunog ang external alarm sa hallway. Hindi malakas, isang maikling digital chime lang. Pero sapat para magyelo ang hangin. Napatingin ang archivist sa monitor sa labas ng pinto. Sir, may incoming po. Government vehicle ata. May kasama ring company legal team. Nagsalubong ang tingin ni Valeria at Daniel. Si tatay, mahinang sabi ni Daniel. O ang mga tao niya. Ilang minuto. Tanong ni Valeria. Wala pang 5 kung nasa gate na sila. Wala nang oras para sa perpektong proseso. Sa loob ni Valeria, muli na namang nagsalpukan ang prinsipyo at pangangailangan. Kung magmamadali sila, pwedeng masabing improper custody. Kung hindi, maaagaw ang lahat. Tumingin siya sa hawak nilang drives, sa box ng logs, sa manipis na kahon ni Marisa. Saka siya nagpasya. Kunin natin ang indexed copies at imaging logs. Iwan ang bulk boxes. Enough to establish trail. Risky, sabi ni Cortez. Everything is, balik niya. At least ito, hindi ganid. Mabilis silang gumalaw. Ang archivist ay halos manginig habang nagpiprint ng quick chain of custody slips. Pinapirmahan ni Valeria ang bawat isa siya, si Daniel, ang archivist, at maging si Marisa bilang witness. Nang iabot niya kay Cortez ang papel para pumirma, saglit itong tumigil. Witness only, sabi ni Valeria. Hindi custodian. Bahagyang sumikip ang panga nito ngunit pumirma rin. Nang mailagay na ang drives at logs sa waterproof case, narinig na nila ang yabag at boses sa labas. Mabilis, may awtoridad, at may mga taong sanay na binubuksan ang mga pinto para sa kanila. Ready, sabi ni Marisa, ngunit ang boses niya ay manipis sa tensyon. Hindi pa, sabi ni Valeria. Lumapit siya sa terminal at gamit ang phone niya, kinuha na niya ng litrato ang active screen timestamp, access numbers, terminal ID. Pagkatapos ay tumingin siya sa archivist. Kapag tinanong ka, sabihin mo ang totoo. Na may retrieval bago ang seizure dahil may conflict of custodianship. Naiintindihan mo. Tumango ang lalaki, mapatla. Sa wakas, bumukas ang pinto ng secured room at pumasok ang 2 lalaking nakabarong na may legal folders, kasunod ang isang opisyal na may dalang dokumento. Sa likod nila, lumitaw si Don Ernesto. Hindi naka-wheelchair, hindi inaalalayan, bagaman halatang pagod at galit ang katawan niya. Sa manipis ngunit matigas na ilaw ng server room, mukha siyang mas matanda kaysa dati ngunit mas mapanganib din, dahil ang mga taong nawawalan ng hawak ay kadalasang pinakamapaminsala.
Napako ang tingin niya kay Valeria. Pagkatapos sa case sa kamay nito. Pagkatapos kay Marisa, wala siyang sinabi agad. Ang katahimikan niya ang unang suntok. Ibinaba mo na talaga ang pangalan natin sa putikan, sabi niya sa wakas. Hindi sumagot si Valeria agad. Ramdam niya ang bigat ng case sa kamay, ang titig ng lahat ng naroon, ang implikasyon ng sandaling ito. Sa isang pader ay kumikislap ang ilaw ng server racks. Sa kabilang panig ay ang lalaking bumuo ng malaking bahagi ng takot at pagnanais niyang mapansin. Hindi, sabi niya sa huli. Inabutan ko lang kung saan mo na matagal inilubog. Bahagyang nang inig ang butas ng ilong ni Don Ernesto, tanda ng galit na pinipigil para huwag magmukhang wasak sa harap ng mga tauhan. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Hindi, anak mo pa rin ako kaya nga hindi ko ibibigay, putol niya, at sa puntong iyon ay hindi na siya nanginginig. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil sa obra na ito at naging malinaw. Kapag ibinigay ko to sa'yo, pipili ka na naman kung sinong buburahin. Tumingin si Don Ernesto kay Marisa, at sa tinging iyon ay naroon ang mahabang kasaysayan ng pag-angkin at pagtanggi. At ikaw, gaano kalayo mo pa dadalhin ang kahihiyan mo? Si Marisa ay tumuwid. Hindi na sa akin nagsimula ang kahihiyang yan. Walang sumigaw, walang melodramatikong pagsabog. Mas malala ang nangyari, tahimik na naghiwa-hiwalay ang mga tao sa loob ng silid sa malinaw na mga panig na hindi na maitatangging umiiral. Ang opisyal mula sa korte ay nag-abot ng papeles tungkol sa seizure process. Ang legal team ni Ernesto ay kumilos para kunin ang natitirang archives. Si Cortez ay umatras ng kalahating hakbang, tinitimbang kung kanino pinakaligtas lumapit. At si Valeria, hawak ang case, ay nakaramdam ng kakaibang katahimikan sa gitna ng lahat. Hindi kapayapaan, hindi tagumpay, kundi iyong uri ng linaw na dumarating lamang kapag tuluyan nang wala kang maibabalik sa dati. Lumapit siya sa opisyal at sinabi, malinaw, I am turning over these materials to Independent Counsel for Protected Review, with full notice to the court. Hindi ito mawawala, pero hindi rin ito babalik sa pribadong vault ng pamilya. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Don Ernesto. Pag ginawa mo yan, mahina ngunit matalim nitong sabi, wala ka nang babalikan. Tumingin si Valeria sa ama niya ng diretso. Sa loob ng dibdib niya ay may kirot. Oo, dahil kahit gaano kasama ang lahat, may bahagi pa rin ng batang minsang gustong marinig mula sa lalaking ito na siya ay mahalaga dahil siya ay siya. Ngunit huli na para sa ganoong pangungulila. Matagal na pala, sagot niya. Hindi ko lang inaamin. Walang luhang bumagsak, walang yakap, walang biglang pagliwanag ng moral universe. Ang nangyari lamang ay kinuha ni Valeria ang kanyang telepono, tinawagan si Attorney Villanueva, at sa harap ng ama niya, ni Daniel, ni Marisa, ni Cortez, at ng mga taong nakasaksi sa pagbuho ng isang angkan, sinabi niya ang linyang tuluyan ng nagputol sa lumang ayos ng buhay nila, Counsel, I have the records. I am ready to make a statement. Sa sandaling iyon, nailigtas niya ang posibilidad ng katotohanan, ngunit winasak niya ang anumang natitirang daan pabalik sa pagiging anak na tahimik na makikinabang sa katahimikan ng pamilya. Si Marisa ay hindi ngumiti. Si Daniel ay napayuko. Waring alam na siya ang unang lulubog sa opisyal na bersyon ngunit hindi na rin siya ganap na makakatakas sa aktwal na bigat ng ginawa niya. Si Cortez ay napaurong ng bahagya, marahil unang beses na puwersang tanggapin na hindi lahat ng chess piece ay kayang ilakad sa eksaktong gusto niya. At si Don Ernesto, sa gitna ng malamig na ilaw at maingay na servers, ay hindi bumagsak ng dramatiko. Mas masakit, nanatili siyang nakatayo, tahimik, habang unti-unting nawawala sa kanya ang pinakaminahal niya hindi lang ari-arian, hindi lang kapangyarihan, kundi ang kapangyarihang mamili kung sino ang magkakaroon ng pangalan at sino ang magiging anino. Pagsapit ng madaling araw, habang palabas si Valeria sa warehouse katabi si Marisa ngunit hindi pa rin magkasabay ang hakbang nila, naramdaman niya ang ambon sa mukha at ang bigat ng gabing hindi nagtapos sa paglilinis kundi sa pagbubukas ng mas mahaba pang pananagutan. Walang malinis na panalo. Ang kapatid niyang nais niyang iligtas at saktan ng sabay ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may sariling puwang nang hindi na nakatago. Ang lalaking minsang tinawag niyang asawa ay buhay pa ngunit tuluyan ng hiwalay sa anumang ilusyon ng pagmamahal. Ang amang minsang sentro ng mundo niya ay hindi na sentro, ngunit ang pagkawala niyon ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi isang malawak at nakakatakot na espasyong siya na ang kailangang punan ng may pangalan, desisyon,
at konsensya na hindi na niya maipapamana sa iba. Sumakay siya sa kotse, inilapag ang noo sa manibela ng ilang segundo, at hinayaang marinig ang sarili niyang paghinga. Sa labas, nagsisimula ng pamatla ang langit. Hindi iyon bagong simula, isa lamang itong umaga na darating kahit maraming buhay ang hindi na maibabalik sa dati. At alam niyang mula roon pasulong, ang bawat araw ay magiging bayad sa gabing pinili niyang huwag nang maging bulag.